Kabanata 951. Malayo pa ang lalakbayin ni Jared bago niya mapuksa ang mga Derigons at iligtas ang kanyang ina. Ang masaklap pa, ang mga Derigons ay napakalakas sa Jade Burrow. At, ang kanilang mga koneksyon ay komplikado. Dinala nila, maraming timbang kahit sa Warriors Alliance. Kung gusto ni Jared na sumalungat sa Derigons, ito ay nangangahulugan ng pag-ahon laban sa buong mundo ng martial arts sa Jade Burrow. Pagkaalis ng 5 tagapag-alaga, tanging si Riker at ilang matatanda mula sa mga Derigons nanatili. Walang paraan na maglakas loob si Godric. Gumawa ng kahit ano, at tiyak na wala siyang karapatan. Ginoo, Derigon, kung wala ng iba, pupunta ako at maghahanda. Hindi na kayanan ni Godric ang pressure at gusto nang umalis. Maghintay ka, patuloy ni Riker. Godric, saang level ka na ngayon? Ginoo, Derigon, naabot ko na ang 3 antas ng isang martial arts. Grandmaster, kung patuloy akong maglilinang, medyo may tiwala ako, na makakamit ko ang isang pambihirang tagumpay at maging isang 4th level martial arts. Grandmaster kapag natapos na ang pagsubok. Sagot, Godric na may kumpiyansa. Ang pagiging 4th level martial arts Grandmaster sa iyong edad ay medyo impressive. Papuri ni Riker. Nagniningning sa pagmamalaki ang mukha ni Godric nang sabihin niyang, "Thank you for the papuri, Mr. Derigon." Isang bihirang bagay para kay Riker na purihin ang sinuman kabilang ang kanyang sariling anak na si Edgar. Huwag mo na lang akong pasalamatan. Dahil sa iyong kasalukuyang kakayahan. Magagawa mo bang makuha buhay si Jared kung mabangga mo siya? Tanong ni Riker. Franka, natigilan si Godric bago umiling. Ginoo, Derigon, hindi ko magagawa iyon. Dahil kaya ni Jared na patayin si Ichiro. Dapat ang level niya maging mas mataas kaysa sa akin. Si Godric ay isang tapat na tao na hindi itinago ang kanyang sariling mga kakulangan. Katotohanan, sabihin, ang kanyang mga kakayahan ay hindi malapit sa iyon. Ni Jared, ang pinakamalaking inaalala ko ay baka mawalan ka ng buhay sa pagsubok na ibinigay sa iyo. Kakayahan at walang kapalit, ani Riker, nag-aalala. Nang marinig iyon ni Godric ay halos tumigil ang kanyang puso. Alam niyang baka mawala iyon sa kanya. Gininto ang pagkakataon. Ginoo, Derigon. Para sa mga Derigons, handa akong isakripisyo ang lahat. Pati na ang aking buhay. Nagsimula ng mangako si Godric. Nang makita ang ekspresyon ni Godric, inaliw siya ni Riker. Hindi na kailangan. Nab-alisa, Godric, ipapadala pa rin kita sa pagsubok. Pero pinabalik ko na rin si Edgar. Pagdating ng panahon, kayong dalawa, lumahok sa pagsubok kasama ang iyong kani-kanilang mga koponan. Nadismaya si Godric nang marinig niya iyon. Ngunit hindi niya magawa. Tanggihan ang alok, kung gaano kalayo ang mga Derigons. Nag-aalala, isa lamang siya sa maraming inapo. Sa katunayan, sa mata ng mga mas mataas, siya ay wala, anuman. Si Godric ay lihim ding nakahinga ng maluwag. Bagamat ang ibig sabihin nito ay si Edgar, ay naging pangunahing focus ng pagsubok. Hindi bababasa, nagawa pa niyang sumabay. Sa ngayon, ang kailangan ni Godric ay ang pagkakataon. As you wish, Mr. Derigon. Magalang na tugon ni Godric. Hindi siya nang ahas na magpakita ng kahit isang onsa ng sama ng loob sa kanyang mukha. Sige na maghanda ka na. With that, pinalis siya ni Riker. The moment na lumayo si Godric, ang humble demeanor sa mukha niya, napalitan ng malamig at masamang ekspresyon. Bilang isa sa mga nakababatang henerasyon ng mga Derigons, natamo ni Godric ang antas ng isang martial arts grandmaster na may limitado. Mga mapagkukunan ng paglilinang. Siya ay nagsusumikap ng husto upang isang araw, siya ay maaaring maging pinuno ng mga Derigons. With that, walang tao, kailanman ay mababa ang tingin sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang katayuan ay hindi mas mahusay kaysa sa isang lingkod. Kailangan niyang panoorin kung ano ginawa niya at sinabi.
Ang anumang maling galaw ay magagalit. Riker. At baka mapahamak siya. Alam na alam ni Godric kung paano naging ulo ng pamilya si Riker. Nagbilang siya, kung kaya niyang kumapit ng matagal. Gagawin lang. Ilang oras na lang bago siya pumalit sa posisyon ni Riker. Sa mansyon sa Dragon Bay. Horrington. Ika-10 araw noon. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang kumikinang na mga ilaw na nagmumula sa silid ni Jared. Sa ngayon, pupunta pa rin si Jared. Ang huling tagumpay. Ang walang katapusang dami ng espiritual na enerhiya ay lumalangoy sa paligid ng katawan ni Jared. Nagawa niyang i-maximize ang potensyal ng focus, pamamaraan. Ang espiritual na enerhiya sa elixir field ay nabuo sa hamog na nagyelo. Sa ibabaw ng elixir field, doon, ay isang maliit na piraso ng bagay. Iyon ay kumikinang. Iyon ang prototype ng golden elixir. Ngayong naabot na ni Jared ang mahalagang sandali niya. Pambihirang tagumpay. Siya ay nasa ang kanyang pinakamahina na yugto. Kung may aatake sa kanya ngayon, mawawala ang lahat ng kanyang pagsisikap. At siya ay mapahamak, habang nagaganap ang mga pagbabago sa loob ni Jared. Ang kanyang katawan ay nakakaranas din ng mga banayad na pagbabago. Ginto, mga bagay na parang sukat noon. Lumilitaw sa kanyang balat, para siyang nakasuot ng suit of armor. Gayunpaman, ang layer ng kaliskis na iyon, nawala kaagad kanina, nagpapakitang muli. Ito ay isang proseso na paulit-ulit. Ginoo, Deragon, 10 araw na ang nakalipas. Sa tingin mo, okay lang ba si Jared? Matapos matuklasan na nag-iisa si Jared, naghihintay si Josephine sa mansyon. Sa ika-10 araw, siya ay lubhang nag-aalala, relax, magiging maayos siya. Kaya lang, si Jared ay nasa pinakakritikal na punto ng kanyang pambihirang tagumpay ngayon. Hindi natin pwedeng gawin. Hayaan ang sino man namang istorbo. Siya, sabi ni Rayleigh. Tama iyan. Sa paligid namin, walang mang-iistorbo kay Jared. Halos walang tao sa buong Jazza. Kung sino ang makakatalo sa atin. Huwag na lang. Pagdating sa Horrington, tsaka may Snowy din tayo. Confident na sabi ni Lisbeth. Sumenyas siya sa puting lobo. Nang lumapit sa kanya ang puting lobo, hinaplos niya ang ulo nito. Ngayon na ang puting lobo ay naging 5th level martial arts grandmaster. Walang tao sa loob. Buong Jazza na kaya, labanan ito. Natahimik si Rayleigh at nakasimangot. Hindi ako nag-aalala kay Jazza. Ngayon na si Jared ang pinakamarami. Tiyak na sitwasyon. Magkakaroon. Ang daming humahabol sa kanya. To top it off, napili siya para sa trial. Sa maraming tao. Ang pagsubok ay isang magandang pagkakataon. Ngunit para kay Jared, ito ay magiging minahan. Ginoo, Deragon. 3 araw na ang pagsubok. Sa tingin mo ba makakalusot na si Jared sa oras na iyon? Tanong ni Melanie. Depende yan sa kanyang kapalaran. Hindi masyadong sigurado si Rayleigh kung makakamit ni Jared ang kanya. Pambihirang tagumpay at mabawi. Kamalayan sa loob ng 3 araw. Pawo. Biglang napaungol ang puting lobo at agad na tumakbo palabas ng mansyon. Nagulat ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Iyon ay dahil naramdaman nila ang ilang nakakatakot na aura na bumabalot sa buong mansyon. Walang katuturan para sa mga nakakatakot na aura na bumaba sa isang maliit na lungsod tulad ng Horrington. Ang iilan sa kanila, nagmamadali ding lumabas ng mansyon pagkatapos ng puting lobo. Sa labas ng mansyon, nakita nila ang 5 lalaki na nakasuot ng itim na robe at nakatikip ang mukha ng maskara. Nakatayo sila doon, tahimik. Ang 5 lalaking iyon ay ang 5 tagapag-alaga na ipinadala ni Riker upang hulihin si Jared. Alton, nararamdaman mo ba ang aura sa mansyon? Tanong ng pinuno ng mga tagapag-alaga. Si Enoch, kung sino, nakatayo sa gitna niyan. Sandali. Oo, nararamdaman ko. Enoch, ito ay isang napakalakas na aura. Ngunit ito rin ay napaka-unstable. Kung minsan, ito ay malakas, iba pa, minsan, mahina ang pakiramdam.
Sagot ni Alton. Ang pangalawang tagapag-alaga. Nagpatuloy si Enoch sa pagtatanong. Kung gayon, alam ba ninyong lahat ang dahilan nito? Ang natitirang mga tagapag-alaga ay nahuli sa kanyang tanong. Gayunpaman, ang sagot ni Alton. Ang ganyang aura, iiral lamang kapag ang cultivator ay malapit sa isang malaking pambihirang tagumpay. Sa ngayon, ang isang tao sa mansyon ay dapat na malapit sa pambihirang tagumpay. At mayroon siya. Umabot sa pinakamahalagang yugto. Nagpalitan ng tingin ang 5 tagapag-alaga at nagtanong. Si Jared kaya? Sa sandaling iyon, nagmadaling lumabas si Rayleigh at ang iba pa. At ang puting lobo ay nagpakita ng kanyang mga ngipin sa 5 tagapag-alaga. Ang 5 tagapag-alaga ay sama-samang natigilan nang makita ang puting lobo na bumungad sa labas. Habang hindi nila inaasahan, makatagpo ng isang mabigat at mabangis na hayop doon. Sino kayong mga tao? Tanong ni Rayleigh na nakakunot ang noo na nagtatanong. Nararamdaman niya ang isang tiyak na pamilyar tungkol sa mga aura ng 5 individual na iyon. Ngunit hindi niya maisip eksakto kung sino sila. Doon at pagkatapos ay, sa kanyang kapangyarihan na ngayon ay lubos na nauubos matapos ilipat ang mga ito kay Josephine at Lisbeth sa kanilang kabuuan. Siya, hindi niya magawang i-activate ang kanyang espiritual na pakiramdam para magproseso ng probe. Rayleigh Daragon. Ang isa sa 5 ay biglang lumabo. At pagkatapos niyang gawin, siya ay reflexively ilagay ang isang kamay sa kanyang bibig na parang meron siya. Maling salita, nagningning ang mga mata ni Rayleigh nang mapansin siya nito kaagad. Kaya, sinabi niya, ang mga tagapag-alaga mula sa dumating na ang mga Daragon. Hindi, siguro parang pamilyar ang aura mo. Nang makita na ang kanilang saplot ay hinaypan. Ang 5 tagapag-alaga sa gayon ay hindi na nagtangkang pigilan kanilang pagkakakilanlan at nagpatuloy sa paghubad ng kanilang mga sarili. Sinalubong ni Enoch, ang pinuno ng grupo, ang tingin ni Rayleigh. Nawala ang aura mo. Rayleigh, anong nangyari sa iyong kapangyarihan? Wala na. As of now, isa lang akong ordinaryong tao. Sagot ni Rayleigh sabay ngiti. Ang casual na pag-uugali ni Rayleigh ay namangha sa mga tagapag-alaga. Dahil sa kadalian ng paglapit niya sa pagkawala ng ang mga kakayahan na mayroon siya. Napakahirap nilinang ay hindi isang bagay na karamihan ay magagawang tipunin. Sabihin mo sa amin, Rayleigh, bakit mo piniling ipagkanulo si Mr. Daragon noon? Tingnan mo lang kung anong meron ka. Dinala sa iyong sarili. Enoch, tumingin kay Rayleigh na may hitsura ng pagkabigo bago siya nagpatuloy. Nasaan si Mr. Draco? Ang pagbanggit kay Draco ay nagdulot ng kislap ng pagkamangha sa mga mata ni Rayleigh. Ginoo, namatay na si Draco. Sabi niya na may kasama. Kalungkutan. Considering that we've come to this. Rayleigh, it's about time na magsisi ka. Isuko Jared chance sa amin. At gagawin namin. Magmakaawa kay G. Daragon na iligtas ka sa aming pagbabalik. Nabawasan sa isang maliit na mortal. Maaari mong mas mabuting maghanap. Ang iyong sarili ay isang lugar kung saan maaari kang magretiro at mamuhay ng payapa sa natitirang mga araw mo. Sabi ni Enoch habang siya hinahangad na hikayatin. Rayleigh, paglabas dito, tiyak na napagtanto mo na si Jared ay anak ni MS. Beatrice, paano ako? Posibleng kamay ni Jared sa iyo pagkatapos kung paano ibinigay ni Mr. Draco ang kanyang buhay para sa kanya. Hindi mo ba alam na nilaso ni Riker ang kanya sariling ama at inagaw kanyang posisyon sa pamamagitan ng panig sa kanya ngayon? Lahat kayo ay sa katunayan nakikisama sa kasamaan, sabi ni Rayleigh sa walang pigil. Umbridge, nasayang ang iyong mga salita sa kanya. Enoch, pumasok na lang tayo. Kunin si Jared at tapusin mo na ito sa isang matunog na dagandong. Ang ikatlong tagapag-alaga, si Gar Aidan, ay nagpadala ng kanyang napakalaking kamao na dumadagandong patungo sa Rayleigh, bagamat maaaring walang masyadong martial energy na inilagay sa likod nito. Ang suntok na iyon ay nakaimpake pa rin ng lakas. Hampasin si Rayleigh sa isang
Pulp ay dapat itong kumonekta. Dahil walang paraan na ang mortal na katawan ng huli ay maaaring makatiis impaktong ganyan. Ang pag-ataking iyon na ibinigay ay tiyak na isang nakamamatay na suntok mula kay Gar Aidan, na nakita bilang isang walang kabuluhang karakter. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaunti, pagsasaalang-alang sa maraming taon ng paglilingkod na iniambag ni Rayleigh sa mga Daragons. Pawo, sa napakahalagang sandaling iyon, ang puting lobo ay nagpaungol at ibinaon ang mga pangil nito sa balikat ng tagapag-alaga. Ibinaba ng humahampas na puting lobo. Napasigaw si Gar Aidan sa dalamhati. Lumipat ang ibang mga tagapag-alaga. Mabilis na tugon sa makialam sa isang malakas na paghihiganti. Niluwagan ang kanyang mga panga at inilapat ang kanyang mga hulihan na binti. Ang puting lobo ay inilunsad ang sarili sa hangin sa isang nakagapos. Pag-iwas sa lahat ng mga pag-atake ng mga tagapag-alaga. Gar Aidan, okay ka lang ba? Agad na hinayla ni Enoch ang kanyang kasama sa kanyang mga paa. Ang isang inspeksyon sa kanyang sariling putol-putol na balikat ay nagpasiklab sa galit ng ikatlong tagapag-alaga. Dumating yung savage aura niya. Sa isang biglang pigsa kaagad. Nilamon si Rayleigh at ang iba pa sa loob. Parehong sumugod sina Josephine at Lisbeth upang protektahan si Rayleigh sa likuran nila. Habang si Lyanna ay nanatiling malapit. Para sa proteksyon ni Melanie. Iyon ay isang mahusay na hakbang kung hindi dahil sa katotohanan na sa kanila. Tanging sina Josephine at Lisbeth ay may kakayahang pangasiwaan. Kanilang sarili. Sa limitadong kakayahan ni Lyanna. Malamang na wala siyang silbi sa pakikipaglaban. Laban sa 5 martial arts grandmasters. Ang puting lobo, masyadong, ay talagang walang pagkakataon. Kahit ano, magkagayon man, wala sa kanila ang umiwas. Dahil si Jared ay malapit ng magtagumpay sa pinakamahalagang iyon. Dugtungan. Kung magiging siya, nagambala sa kanyang pagsisikap, maaari nitong sirain ang mga bunga ng kanyang paglilinang hanggang sa kasalukuyan. At ang kanyang buhay ay maaaring maging na forfeit. Isuko mo na si Jared ngayon, Rayleigh. At para sa mga lumang panahon, sisiguraduhin kung walang sino man sa inyo ang mananakit. Kung tumanggi ka, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Enoch issued his threat with steely eyes upon Rayleigh. Iligtas mo ang iyong hininga. Walang paraan na ibibigay ko si Jared sa iyo. Sagot ng isang matigas na si Rayleigh. Literal na nililigawan mo si kamatayan. Sa sobrang galit din, ang pinuno ng mga tagapag-alaga ay sumugod kay Rayleigh. Pawo, ang namumutlang balahibo sa katawan nito ay tuwid. Ang puting lobo ay sumugod sa kanyang sarili patungo sa tagapag-alaga gamit ang mahahabang pangil nito. Nagbabadya. Stupid beast, ngumuso si Enoch bago niya pinunasan ang lobo gamit ang nakabukan niyang palad. Sa pag-iwas sa kanyang maliksi na katawan, ang puting lobo ay nagpatuloy sa pagpunit sa balikat ni Enoch. Sa matalas nitong kuko, lumitaw ang mga bahid ng dugo, na agad na nagningas sa mga mata ng tagapag-alaga. The asterisk man beast. Papatayin kita at i-extract ang beast core mo ngayon. Hinigpitin ni Enoch ang kanyang mga daliri sa isang pares ng mga kamao. Pinagsama ni Enoch ang nakakasilaw na liwanag sa paligid ng kanyang mga buko. Siya noon, tinamaan sa puti, lobo kasabay ng isang nananalasa na bagyo na gumagalaw sa kanyang gising. Hayaan mo akong tulungan ka, Enoch. Si Gar Aidan, na mismong nakagat ng lobo, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Halika na, samahan na natin siya. Question gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinona ni Alten ang natitirang dalawa diretso kay Rayleigh. Sa pagmamasid kung paano nangyayari ang sitwasyon. Sabay-sabay na kumilos sina Josephine at Lisbeth upang pumasok. Harap ni Rayleigh, yung dalawang brats, hindi ko akalain na mayroon sila nito. Nang makita niya sina Josephine at Lisbeth, ang mga labi ni Alten ay tumaas sa isang ngisi. At ang kanyang mukha ay pumukaw ng pag-aalipusta. Sa malungkot na mga tingin sa kanilang mga mukha. Ang dalawang babae ay tumahimik para lamang idirekta ang kanilang sariling pag-atake. Alten, ganyan kawalan Jie. Itinaas ang kanyang kamay. Inilabas ni Alten ang isang palad na hamampes kay Lisbeth.
Habang ang katawan ni Lisbeth ay lumulutang pa sa himpapawid. Siya ay napahawak sa loob ng ikaapat na tagapag-alaga. Catchers, hawakan mo. Bagamat natanggap ni na Lisbeth at Josephine ang kapangyarihan ni Rayleigh. Ang kanilang kakulangan sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. At kakayahan ay inilagay. Dehado sila, lalo na laban sa mga veteranong martial arts grandmasters na ito. Huminga ng malalim habang hawak niya si Lisbeth. Isang masarap na amoy ng halimuyak ang dumula sa butas ng ilong ni Catcher. Ma'am, ang bango niyan. Maningning ang mga mata ng ikaapat na tagapag-alaga bago niya tiningnan si Alton. Ganoon. Ang bastos mo, Alton. Saan ka makakahanap ng isa pang magandang bagay na tulad nito kung gugulong mo siya? Hinaplos ni Catcher ang baba ni Lisbeth gamit ang kanyang mga daliri at nagdulot ng nakakapasong ngisi sa kanyang mukha habang nagsasalita ito. Habang ang hindi makakilos na si Lisbeth, maaari lamang titigan ng galit si Catcher. Sa ilalim ng kanyang awa. Lisbeth, ang eksenang iyon ay nagngangalit ang ngipin ni Rayleigh. Bitawan mo nga si Lisbeth. Bitawan mo siya. Too late for that, Rayleigh. Ngayon ka lang nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit ang barko ay tumulak na. Masiglang sabi ni Catcher. Lisbeth, may espada sa kamay. Sinugod ni Lyanna si Catcher sa pagtatangkang palayain ang sarili niyang kasama. Hindi niya alam na ang pinakamaliit na paggalaw mula sa kanya ay mag-uudyok ng reaksyon mula sa ikalima. Tagapag-alaga, si Quito, na sumampal. Ang sandata mula sa kanyang kamay gamit ang kanyang palad bago niya inabot para kaladkarin siya sa kanyang mga bisig. Ang agwat sa pagitan ng kanyang kakayahan at sa kanila ay nangangahulugan na si Lyanna ay lubos na kaawa-awang labanan. Hahaha, isa para sa iyo, at isa para sa akin. Quito, hayaang magpasya si Alton at ang iba pa kung paano nila gustong hatiin ang dalawa pa. Agad na sumingit si Catcher nang makita niyang sinasalubong ni Quito si Lyanna. Kung ganoon, huwag mag-isip kung gagawin ko. Natatawang sambit ni Quito habang nakatingin ng masama kay Lyanna sa loob ng kanyang katawan. Hawakan. Gayunpaman, si Lyanna ay hindi nagpanik o nag-alok ng anumang sukat ng pagtutol. Sa halip, tinitigan niya, Quito na may malambing na mga mata at isang coy expression. Grabe ka, sinasaktan mo ako ng ganito. Nanlilisik ang mga mata ni Quito nang makitang ganoon ang ugali ni Lyanna. Nagsimula siyang ngumiti ng nakakaloko to the point na muntik na siyang maglaway. Hindi mo ba ako bibitawan? Sabi ni Lyanna kay Quito. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas. Lahat. Mariing binitawan ni Quito ang pagkakahawak kay Lyanna habang ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. Gusto mo ba ako? Tanong ni Lyanna habang palihim na nakatingin sa paraan ni Quito. Oo, matamlay na tumango ang natulala na si Quito. Kung gagawin mo, makinig ka, pumunta ka at patayin mo ang nakahuli sa kaibigan ko. Sabi ni Lyanna habang nakaturo. Sa Catcher, syempre. Dahil sa nakakalokong ekspresyong iyon na tila naghalo sa kanyang mukha. Lumingon si Quito at ginawa ang kanyang mukha. Daan patungo sa Catcher. Quito! Hey! Quito! Nang maramdamang may mali, 2 beses na tumawag si Catcher sa Quito nang dumating ang huli. Patungo sa kanya, ngunit ang panglima, ang tagapag-alaga ay patuloy na sumulong na tila hindi napapansin. Whoosh! Biglang sinuntok ni Quito si Catcher. Ang kalawakan ng kapangyarihang inilagay niya sa likod nito ay nagtaas ng bukol. Squall na sumabog. Sa pamamagitan ng hangin. Nakahawak pa rin kay Lisbeth. Umiwas si Catcher sa paraan ng pag-atake ni Quito. Nawala ka na ba sa kabaliwan mo? Quito. Malakas na bulong ni Catcher. Gayunpaman, hindi itinigil ni Quito ang kanyang kamay at patuloy na humakbang palayo ng walang tigil. Iniwan na walang pagpipilian. Maaari lamang itabi ni Catcher si Lisbeth upang mabantayan ang sarili laban sa walang humpay na pag-atake. Ayos ka lang ba, Lisbeth? Mabilis na umakyat si Lyanna para tulungang makatayo si Lisbeth. Okay lang ako, sagot ni Lisbeth habang umiiling. Si Alton, na nakikipaglaban kay Josephine,
ay umungal sa galit bilang reaksyon sa pagkuha ni Catcher at Kito sa isa't isa. Nag-aaway sa babae. Nawala na ba sa isip ninyong dalawa? Siya ay sa ilalim ng impresyon na ang mag-asawa ay dumating sa blow sa isang hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga spoils. Wala akong ideya kung ano ang pumasok sa kanya. Alton, hindi ko rin maintindihan kung bakit niya ako inaatake. Sumigaw. Catcher bilang siya desperado. Hinahangad na palayasin si Kito. Malungkot ang ekspresyon ni Alton. Sa biglang pag-abot ng palad niya, nagpadala siya ng malakas na alon ng Marshall. Enerhiya na dumadaloy patungo. Josephine. Nanlaki ang mga mata ni Josephine. Bagamat mabilis siyang tumalon pabalik, hindi pinakinabangan ng pangalawang tagapag-alaga. Nabuo ang pambungad. Sa halip, lumingon siya kay Kito at pinilipit ang pulso ng huli sa kanyang likuran para pigilan siya. Nanlilisik ang mga mata ni Kito. Bagamat pinipigilan, nagpatuloy siya sa pagpupumiglas tulad ng isang taong nagmamay-ari. Parang hindi kaya. Kilalanin ng sino man. Sa tingin mo ba ay nawala ng marble si Kito? Alton. Ang nakikitang take-off Catcher fumed. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na hindi siya maiinis pagkatapos na salakayin ng isa sa kanyang sarili ng walang maliwanag na dahilan sa lahat. Nagsalubong din ang mga kilay ni Alton sa pagkataranta dahil hindi niya lubos maisip kung ano ang problema ni Kito. Alinman. Inek, pupunta ka ba dito at tingnan siya? Sabi ni Alton sa leader nila. Sa sandaling ito, sina Inek at Gar Aiden ay nakikipaglaban sa puting lobo. Sa tulong ng kanyang kahusayan. Ang hayop na hinabi sa loob at labas. Umaatake ng walang tigil. Gayunpaman. Malinaw na walang kapantay ang lakas ng dalawang martial arts. Grandmaster, bilang ang hindi mabilang. Ang mga sugat na natamo nito sa kanyang katawan ay magpapatunay. Nikulayan na ng dugo ang puting nyebe na Amerikana nito ng malalim na lilam ng claret. Ngunit nagpatuloy ang puting lobo. Magpumilit, anuman, dahil alam nito, na kung ito ay mabigla. Si Rayleigh at ang iba pa ay tiyak na magiging outmatched. Sa pagdinig sa hudyat ni Alton, ibinaba ni Inek ang isang palad patungo sa ulo ng lobo. Pagkatapos lumuhad sa ilalim nito, nagpatuloy ang puting lobo. Ice swipe ang mga binti ni Inek gamit ang matatalas nitong kuko. Dahil dito, natisod ito sa bitag ni Inek. Dahil ang palad ng tagapag-alaga ay isang pagkukunwari lamang. Tama. Pagkatapos, ang lobo ay ipinadala. Humahampas sa pamamagitan ng isang paltos na bota. Ang sipa ay hindi nagkakamali na bumagsak sa napakalaking katawan ng puting lobo. Ipinadala ito ng mataas sa hangin bago ito bumagsak ng husto pabalik sa lupa. Snow. Si Josephine at ang iba pa ay lahat ay tumakbo upang tingnan ang hayop. At natagpuan lamang ang puting lobo na puno ng A. Ang daming nasugatan lahat. Tapos na. Nagsimulang lumuwa ang kanilang mga mata sa nakita. Hindi na pinansin ni Inek ang kanyang nahulog na kalaban. Dumiretso sa gilid ni Kito. Sa harap ng mapupungay na mga mata ni Kito at walang humpay na pagpupumiglas. Dinala ni Inek ang dalawang daliri na bahagyang kumikinang na may ginintoan. Liwanag na mabilis niyang tinapik sa templo ni Kito. Ang ginintoang liwanag ay natunaw sa noggin ni Kito, na naging sanhi ng pagtigil ng katawan ng ikalimang tagapag-alaga mula sa kanyang estado ng pagkabalisa. Ang buhay ay nagkaroon. Bumalik din sa dati niyang hindi nakatutok na mga mata. Inek, bakit ganyan kayo makatitig sa akin? Tanong ni Kito na medyo naliligalig sa pagkabalisa. Tingin sa mga mukha ng kanyang mga kapantay. Nahulog ka sa seduction technique ng isang tao at hindi mo man lang namalayan. Damat. Hindi ba ako? Ang daming sinabi sa inyong dalawa. Dati na huwag sumuko sa tukso ng pagnanasa kapag tayo ay nasa misyon. Sigaw ni Inek. Kito sa kalubhaan. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagyuko ni Kito at Catcher ng kanilang mga ulo sa kahihiyan. Sa lima, ito ang dalawa. Ang mga pinakamalazwa. At ito ay sa mismong dahilan kaya nahulog si Kito sa seduction technique ni Liana. Sampin mo ang kunyaring babaeng iyon. Papatayin ko siya. Dahil sa hiya at puot.
Hindi inaasahan ni Quito na siya ay mabibiktima ng pagiging madaya ni Liana. Inabot ni Inek at pinigilan si Quito bago niya ibinaling ang atensyon kay Rayleigh at sa grupo nito. Habang nangyayari iyon, abala si Rayleigh sa pangunguna kay Josephine at sa iba pa sa paglalagay ng puti. Lobo, na ang konstitusyon, mula noon ay naging lubhang mahina. Maghintay ka dyan, Snowy, manatili ka sa amin. Puno ng luha ang mukha ni Josephine. Isang ethereal na bola ng mapupulang liwanag na nabuo sa loob niya. Nagsimula ang mga palad. Balutin ng mahigpit ang puting lobo sa loob. Nang makita nila ang puting lobo sa ganoong estado, hindi napigilan ni Lisbeth, Melanie, o Liana, kanilang sariling paghihirap din. Maging ang mga mata ni Rayleigh ay namumula. Dahil lahat sila ay dumating upang magkaroon ng matinding pagmamahal sa puti. Lobo sa panahon ng oras na magkasama sila, bigyan mo kami ngayon ni Jared. Rayleigh, at baka mag-alok ako sa iyo ng isa pang pagkakataon para mabuhay pa. Sabi ni Inek, nagyelo habang nakatingin sa direksyon. Rayleigh, namumugto ang mga mata. Namumula si Rayleigh sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Maaari mong alisin ang pag-iisip. Ang tanging paraan, makakahakbang ka sana. Sa loob ng mansyon na ito ay nasa ibabaw ng ating mga bangkay. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga kapangyarihan, ang nakamamatay na aura na nagmula kay Rayleigh ay nanatili pa rin. Nakakatakot, dahil hindi mo makikita ang dahilan. Kung gayon ang iyong sarili lamang ang dapat sisihin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Inek. Nanlamig ang tingin niya, nang humina ang kanyang boses. Agad na lumukso si Quito sa hangin. Dumiretso kay Liana, para sa kanyang panlilinlang. Kanina pa siya iniwan. Napahiya ng husto. Sumunod din sina Alton, Gar Aiden, at Catcher. Ang nakakatakot na martial energy ng quartet ay kay Rayleigh. Ganap na naputol ang grupo. Mula sa lahat ng panig. Na hindi nag-iiwan sa kanila ng ruta para sa pag-urong. Kung mamatay man ako, Melanie, huwag mong hayaang maging bihag mo sila. Kung hindi, haharapin mo lamang ang isang kapalaran. Mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ay itinutok ni Liana ang isang punyal sa mga kamay ni Melanie. Hawak-hawak ang talam. Galit na tumango si Melanie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpupersage na gagawin niya. Huwag hayaan ang kanyang sarili na madala. Kalahati. Buhay. Sa muling pagsilip kay Melanie. Hinugot ni Liana ang sarili niyang espada at humarap sa harapin ng 5 mga tagapag-alaga. Sa mismong sandaling iyon, hindi na natakot si Liana sa kamatayan at naudyukan lamang ng pagnanais na gamitin ang kanyang sarili. Buhay upang bumili ng dagdag na Jared. Oras, bago pa makalapit si Liana sa mga tagapag-alaga. Gayunpaman, natagpuan niya ang sarili niyang pinalipad. Paatros, tinamaan ng A. Mapangwasak na sabog ng martial energy na naihatid sa pamamagitan ng suntok ng palad. Siya ay gumuho sa harap mismo ng Melanie. Liana. Napaluhod si Melanie at pinunasan ang mga bakas ng dugo na nakasabit sa gilid ng labi ni Liana. Ang nakitang umuubo si Liana ng dugo ay nagpasiklab sa mga mata ni Lisbeth. Sa isang matunog na dagandong, sinisingil niya, ulo sa mga tagapag-alaga. Direksyon. Bang! Dapat matugunan ni Lisbeth ang kaparehong kinalabasan. Pinabalik siya ng masakit bago siya makarating sa loob ng saklaw. Kanyang mga kaaway, sa pamamagitan ng isang sariwang pag-agas ng dugo. Malakas na bumamba si Lisbeth sa lupa, na lumikha ng isang cavernous crater. Direkta sa ilalim ng kanyang sarili. Katawan sa epekto, Lisbeth. Tumakbo si Rayleigh para suriin ang mga sugat ni Lisbeth. Sa sandaling ito, si Josephine ay nakasquat sa harap ng puting lobo. Patuloy na nagpapagaling dito. Ang puting lobo ay dahan-daang tumayo pabalik. Ngunit ang hindi mabilang na mga sugat sa katawan nito ay dumudugo pa rin. Sa pagbibilang ni Liana at Lisbeth, siya lang at ang lobo laban sa 5 martial arts. Mga Grandmaster, sinulyapan ni Josephine ang 2 babaeng lubhang nasugatan na nag-aapoy sa galit ang mga mata. Pagkatapos, nilamon niya ang sarili. Apoy. Hindi nagtagal.
Umalis ang nagngangalit na apoy sa katawan ni Josephine at naging hugis phoenix sa hangin. Na umaaligid sa itaas, kanyang ulo, nang masaksihan ng 5 tagapag-alaga ang eksenang ito. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Snowy, tayo na ang bahala. Marahang hinaplos ni Josephine ang ulo ng puting lobo. Paulit-ulit na tumango ang puting lobo. Mukhang naintindihan nito ang mga sinabi niya. Naglabas siya ng punyal at mabilis na naputol ang palad niya. Pagkatapos, dinala niya ang palad niyang bumubulusok. May dugo hanggang puti, bibig ng lobo. Itinaas ng puting lobo ang ulo at sinulyapan si Josephine bago inilabas ang dila para kumandong sa dugo. Natigilan ang 5 guardians. Wala silang kaunting ideya sa ginagawa ni Josephine. Matapos dilaan ang dugo ni Josephine, unti-unting namula ang mga mata ng puting lobo. Pawo! Itinaas ng puting lobo ang ulo at napaungol habang nakatayong patayo ang balahibo nito sa katawan. Mag-ingat ka, something's off with that woman. Paalala ni Enoch sa iba. Ang iba pang mga tagapag-alaga ay nagmamadaling tumango. At sinimulan ng 5 ang kanilang pag-atake kay Josephine at sa puting lobo. Sabay-sabay na. Ang Fire Phoenix sa itaas ng ulo ni Josephine ay tumilaok. Ipinapakpak ang mga pakpak nito. At diretsyong lumipad patungo sa 5 mga tagapag-alaga. Inilabas ng puting lobo ang mga pangil at sabay na tumalon. Altan, harapin mo yung babae sa iba. Hahawakan ko ang halimaw. Agad na naghatid ng hampas ng palad si Enoch sa katawan ng puting lobo nang matapos itong magsalita. Tumango si Alten at mabilis na inakay ang iba para salakayin si Josephine. Ang apoy sa Fire Phoenix ay kumikislap at pinalibutan ng mga ball ang apoy ang 4 na tagapag-alaga na nagpatigil sa kanilang advance. Bilang tugon, mabilis na iniabot ng 4 na tagapag-alaga ang kanilang mga palad palabas at nag-ipon ng bulk zone ng hangin. Bumuo ng wind barrier upang harangan ang mga apoy. Kaagad pagkatapos noon, tumalon silang 4 at nagpaputok ng hangin mula sa kanilang mga palad. Ang banggaan, sa pagitan ng mga putok na nabuo, ilang buhawi na nakapaligid sa Fire Phoenix. Ang apoy ng Fire Phoenix ay sinipsip sa mga buhawi. At nawala ang Fire Phoenix. Walang bakas. Noon, namutla ng papel ang mukha ni Josephine. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagbuga ng apoy mula rito. Muli ang kanyang katawan. Gayunpaman, bago pa mahubog ang kanyang apoy, binalot na siya ng 4 na tagapag-alaga at inatake siya ng kanilang nakakatakot aura. Dahil dito, napatay nila ang apoy ni Josephine. At bumagsak ito ng husto sa lupa. Kahit na ang nagninangas na constituent ni Josephine ay hindi makalaban sa 4 na martial arts grandmasters. Ang kanilang pagkakaiba sa ang lakas ay masyadong makabuluhan. Sa kabilang panig ng labanan, walang tigil na sinalakay ng galit na puting lobo si Enoch. Huminto ito sa pagsusumikap, umiwas sa pagtama ng kanyang palad, at pinunasan ang kanyang dibdib gamit ang matatalas nitong kuko. Ang puting lobo ay nagbabalak na ipagpalat ang buhay nito sa pagkamatay ni Enoch. Tulad ng pinuno ng mga tagapag-alaga, sinaktan ng puting lobo. Palayo sa kanyang palad. Nagawa ng puting lobo na dumapo ang isang nakamamatay na lasla sa kanyang dibdib. Na naging sanhi ng kanyang ginawa. Dumyugo ng malakas, kung hindi dahil sa matipunong katawan ni Enoch. Napunit na sana ng puting lobo ang kanyang mga organo. Sa ngayon, nakatayo pa rin sina Rayleigh at Melanie na hindi nasaktan. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa kanyang mga kapantay, na nakahiga sa lupa, nagsimulang manginig si Rayleigh sa galit. Sa mata na puno ng luha, inilabas ni Melanie ang kanyang punyal. Ginoo, Deragon, pupunta ako ngayon. Kung mayroong isang kabilang buhay, tiyak na gagawin ko. Suklian mo ang iyong kabutihan. Napatingin si Rayleigh kay Melanie at hindi siya tinigilan. Sa halip, sumimangot siya at pumikit ng walang magawa. Sa sandaling iyon, siya ay nagbilang. Ang pagpapakamatay ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian ni Melanie. Gayunpaman, nang sasaksakin na ni Melanie ang sarili gamit ang punyal, ang dumadagandong na boom ng isang libong yabag ng biglang yumanig sa lupa.
Patayin. Hindi mabilang na sigaw ng labanan ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga habang pinalibutan sila ni Tommy at Phoenix. Libo-libong tao. Pinalibutan nila ang mansyon at bumuo ng perimeter. Iilan sa mga tagapag-alaga ang tumingin sa mga taong biglang sumulpot at tumawa. Para sa mga bagong dating, ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Protektahan si Mr. Chance. Huwag hayaan ang sino man na humakbang sa mansyon. Pinandilatan ni Tommy ang mga tagapag-alaga. At inilabas ang kanyang utos. Sa bumang na boses, protektahan si Mr. Chance. Protektahan si Mr. Chance. Ang libo-libong tao na armado ng mga sandata ay sumisigaw ng malakas. Ang daming kabastusan mga tanga. Pinaikit ni Inek ang kanyang mga mata at itinulak ang dalawang kamay pasulong. Isang napakalaking shockwave ng martial energy ang nagpatalsik sa isang dosenang tao sa kanyang harapan. Ang kanilang mga katawan, hindi nakayanan ang napakalaking dami ng martial energy at sumabog sa hangin, na nagresulta sa isang madugong ulan ng dugo. Mga fragment ng limbs at viscerae, kinilabutan ang lahat sa eksena. Maging sina Tommy at Phoenix ay bahagyang kinilig. Gayunpaman, lahat, nanindigan sila. Umalis ka sa daan. Ayoko nang gumawa pa ng hindi kinakailangang pagpatay. Binalaan sila ni Inak na may malamig na ekspresyon nang mapansin niyang nakahawak sila sa kanilang kinatatayuan. Bagamat lahat ng mga taong iyon ay takot na takot, wala ni isa sa kanila ang kumibo. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at nagtanim. Matatag ang kanilang mga pasa. Lupa. Sige. Alamin natin kung alin ang mas malakas. Iyong mga buto, o mga kamao ko. Sa galit, biglang nagpadala si Inak ng suntok sa hangin. Boom! Ang suntok niya ay nagbunga ng dumadagandong na ingay. Sa isang iglap, isang dosenang tao ang hamarang sa pasukan sa mansyon ay nagkawatak-watek sa pool ng dugo. Gayunpaman, mas maraming tao ang kumuha ng kanilang posisyon upang palitan ang kanilang mga post. F***8 Patayin silang lahat. Galit na sinumpa sila ni Enek at inutusan ang iba pang mga tagapag-alaga na sumalakay. Bilang isang martial arts grandmaster, hindi siya napigilan ng isang grupo ng mahihinang martial artist. Hindi nagtagal. Ang 5 tagapag-alaga ay naglabas ng nakakatakot na aura mula sa kanilang mga katawan ng sabay-sabay. Naikinalat ito, sumasaklaw sa isang radius ng daan-daang metro. Bukod sa pagkalat ng kanilang aura, walang ibang ginawa ang 5 tagapag-alaga. Gayunpaman, ang kanilang napakalawak, ang aura ay higit sa sinuman kayang hawakan. Sa harap ng 5 martial arts grandmasters, kahit 10,000 martial artist ay walang halaga. Pabayaan ang 1,000. Sila ay walang iba kundi mga kanya na kumpe na ginagamit upang maantala ang mga tagapag-alaga hanggat kaya nila. Sisingilan. Nagnanga ang ngipin ni Tommy. Alam na alam niya ang lakas ng kanyang kalaban at handa na siyang mamatay. Anuman, hindi niya ipinakita ang kaunting tanda ng takot o pag-urong. Kung mabibili niya si Jared ng dagdag na minuto sa kanyang buhay. Sulit ito, sisingilan. Lahat ay sumigaw at sumugod sa 5 tagapag-alaga. Nako! Bago pa man sila makalapit sa 5 tagapag-alaga o mahawakan man lang sila. Ang napakalawak na martial enerhiyang nagmumula sa nakuha na ng mga tagapag-alaga ang buhay mula sa kanila. Sa kabila nito, ang mga tao sa likuran ay nakahawak pa rin sa kanilang mga sandata na walang kibo. Kahit na alam na iyon ay pagpapakamatay, sila pa rin. Advanced na galante. Sa loob ng ilang sandali, umagos ang dugo na parang ilog sa harap ng mansyon. At ang mga bangkay ay nakatambak sa isang burol. Dahil sa dami ng napatay, kinilig ang 5 tagapag-alaga. Ngunit hindi sila tumigil. Ang kanilang layunin doon ay para kunin si Jared. Ito ay isang misyon mula kay Riker. At kailangan nilang tapusin ito. Pagtingin sa lupang puno ng mga bangkay ay namumula ang mga mata ni Rayleigh. Lumingon siya para tingnan ang mansyon at bumubulong. Jared, para magkaroon ng napakaraming tao ang mamatay para sa iyo. Nabuhay ka na sa halaga ng iyong buhay.
Ang bilang ng mga bangkay ay patuloy na dumarami. At ang makapal na amoy ng dugo ay nagdulot ng hindi mabilang na mga uwak na nagtipon. Sa kalangitan, hindi nagtagal, tinakpan ng mga uwak ang kalangitan at hinaranggan ang araw, na nagresulta sa isang lugar ng kadiliman. Kahit na, nagpatuloy ang pagpatay, ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas. Lahat, nang tila nawala ang lahat ng pag-asa. Isang gininto ang sinag ng liwanag ang makikitang bumubulusok sa langit mula sa biglang mansyon. Nagpapakalat ng kawen ng mga uwak. Maraming uwak ang nahulog sa lupa matapos mahuli sa sinag. Napatigil ang lahat sa kanilang pag-atake nang makita nila ang nakakasilaw na sinag ng liwanag. Boom! Biglang yumanig ang lupa. Kasunod ang pagbutas ni Jared sa bubong ng mansyon at lumundag sa langit. Isang matingkad na saplot ng gininto ang liwanag ang bomb-alot sa katawan ni Jared. Na nagmistula sa kanya na isang walang kamatayang bumababa. Mula sa langit, napatingin ang lahat sa lalaking nasa langit at natulala sa itsura nito. Inek, ano? Ilang saglit, natarante si Alton habang nakatitig kay Jared. Ginawa talaga ito ng brat. Sumimangot si Inek at sinabing, "Mga kapwa ko tagapag-alaga. Hindi natin dapat hayaang makumplito niya ang kanyang tagumpay. Dahil doon, tinapakan niya ang lupa at bumangon sa hangin. Pagkatapos, naglabas siya ng isang nakikitang alon ng puti. Martial energy gamit ang kanyang kamao. Mabilis ang alon ng martial energy. Na tumatama kay Jared na parang kanyan. Boom! Matapos ang isang nakakabinging tunog, si Jared, na nababalot ng gintong liwanag, ay nanatiling hindi nasaktan sa hangin. Hindi naging sanhi ng suntok ni Inek ang kaunting pinsala sa dating sa lahat. Naikuyong muli ni Inek ang kanyang kamao. Pagkatapos, umungol siya kay Jared at nag-condense ng light particle sa kanyang kamao. Dinadala, isang nakakatakot na pagsabog ng martial energy, nang umabot na sa sukdulan ang aura sa katawan ni Inek. Sinuntok niya ng malakas ang dibdib ni Jared. Gayunpaman, nang tatama na ang suntok niya kay Jared, biglang nagmulat ng mata si Jared at nabaril ang dalawa. Gininto ang sinag ng liwanag. Pagkatapos, inilabas niya ang napakaraming espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Boom! Naramdaman ni Inek ang isang bagzo ng hangin na humampa sa kanyang mukha, na sinundan ng isang nangingibabaw na aura na bulldozer sa kanya. Ang aura na bumabalot sa kanyang katawan ay nadurog ng aura ni Jared, na nagpalipad sa kanya bago bumagsak sa ang lupa. Lumilikha ng bunganga na halos 10 metro ang lalim. Bumagsak ang dibdib ni Inek. Halatang bali ang kanyang mga tadyang. Namumula ang kanyang mukha habang nagsimulang tumulo ang dugo. Ang sulok ng kanyang bibig. Tuloy-tuloy, Inek. Nang makita ng ibang mga tagapag-alaga ang kahabag-habag na kalagayan ni Inek, nagmadali silang lumapit at tinulungan siyang makatayo. Dahan-dahang bumaba sa ere si Jared. Nang makita niya ang tanawin ng gore na tumatakip sa lupa, naging mukha niya, sobrang lamig. At sa kanya, nabalot ng mamamatay tao na aura ang buong Dragon Bay. Jared, Ginoo, pagkakataon, sina Rayleigh, Tommy, at ang iba pa ay nasa sabik na makita si Jared na natapos ang kanyang nag-iisang pagsasanay. Habang sinusulyapan ni Jared sina Josephine, Lisbeth, Laina, at ang iba pang mga tao sa lupa, ang kanyang nakamamatay na aura naging higit pa matindi. Tumayo si Josephine at ang iba pa sa tulong ng iba, kahit na sila ay malubhang nasugatan. Ang mga pinsala ay hindi nakamamatay. Are you guys okay? Ikinaway ni Jared ang kanyang kamay. At 3 daloy ng espiritual na enerhiya ang tumagos kay Josephine at sa iba pa. Well, hindi pa ako patay. Buti na lang nakabalik ka na. Napangiti si Josephine na may maputlang mukha. Jared, tingnan mo si Snowy. Ito ay namamatay. Udyok ni Lisbeth sa kanya. Bagamat nasugatan din siya ng husto, nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng puting lobo. Sinulyapan ni Jared ang puting lobo na nakahiga sa lupa. Ang katawan nito ay natatakpan ng mga sugat. At ito ay nasa bingit ng kamatayan.
Nakayuko. Pababa. Marahang hinaplos ni Jared ang ulo nito. Matapos may pasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ng puting lobo. Ikinakunot niya ang kanyang mga kilay. Napagtanto niya na ang mga organo ng puting lobo ay nabasag na sa mga piraso. At walang paraan na mailigtas niya. Ito. Tumingin ang puting lobo kay Jared at bumulong ng 2 beses. Ito rin. Tila alam na ang buhay nito ay malapit na. Wakas. Sa kanyang namamatay na hininga. Ibinuka ng lobo ang bibig at iniluwa ang isang marmol na kasing linaw ng kristal. Alam ni Jared na ang marmol ay ang puting lobo's beast core. Matapos idere ang beast core nito. Ang puti, dahan-dahan pumikit ang lobo. At huminto sa paghinga. Namumula ang mga mata ni Jared sa kakaiyak. Dinampot niya ang mainit pa rin na ubod ng hayop at tiningnan si Enoch at ang iba pang mga tagapag-alaga. Nananakot, Ginoo. Chance. Ang mga lalaki natin. Silang lahat. Lumapit si Tommy kay Jared at kinausap ito habang humihikbi. Patuloy na umaagos ang mga luha niya. Mga pisngi. Ang mga bangkay ay nasa buong lupa. Marami sa kanila ang matalik na kaibigan ni Tommy sa loob ng maraming taon. Siya, hindi maiwasang hayaan ang kanyang. Tumutulo ang mga luha niya habang hinahagulgol ang kanyang mga kapatid na namatayan. Tinapik ni Jared si Tommy sa balikat at sinabing, gagamitin ko ang dugo nitong 5 B** para magbigay pugay. Sa kanila, sa pamamagitan nito, nagsimula siyang lumapit sa 5 tagapag-alaga at ginawa silang hindi gumagalaw sa kanyang layuning pumatay. Habang naramdaman nila ang nakakatakot na hangarin ng pagpatay ni Jared, lahat sila ay may mataimtim na tingin sa kanilang mga mukha. Sino ang nagpadala sa iyo? Huminto si Jared sa harap ng 5 at nagtanong sa malamig na boses. Jared, bahagi sila ng mga Daragons. Sigaw ni Rayleigh sa likod niya. Ilang beses na kumaibat ang mga mata ni Jared sa pagbanggit ng mga Daragons. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ako, ay magsasagawa ng digmaan laban sa Daragons sa lalong madaling panahon. Kaya bakit hindi ko simulan ito sa inyong 5 ngayon? Jared, wala kaming pagnanais na pumatay ng sinuman. Ang gusto lang namin ay dalhin ka sa mga Daragons. Kung susundin mo kami, masunurin. Nangangako kami, hindi para lagyan ka ng daliri. Nakatitig si Enoch kay Jared habang nagsasalita. Sabayan ka. Ang gininto ang liwanag na nauna ay biglang bumalot kay Jared bago sumabog ang napakalawak na aura. Mula sa kanyang katawan. Wala sa, pinapayagan kang umalis ngayon. Kukunin ko ang buhay mo. Nang mapansin ang determinasyon ni Jared na patayin sila, sinabi ni Enoch na may tame time na ekspresyon. Sasalakayin natin siya. Magkasama. Hindi natin makuha. Buhay siya. Patayin mo. Masyadong delikado ang taong ito para iwan ng buhay. Tumango naman ang ibang Guardians at naglabas ng aura. Sabay-sabay silang sumigaw. At 5 agos ng martial energy ang bumaril mula sa kanilang mga palad. Ang 5, batis na hinabi, isa't isa at naging isang makulay na dragon. Matapos magpakawala ng isang nakagugulat na langit, nagsimula ang dragon. Atakihin si Jared. Gayunpaman, nang ang 5 tagapag-alaga ay nagpakawala ng kanilang pag-atake, bigla nilang napagtanto na si Jared ay hindi mas matagal sa harap nila at ay natigilan. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Jared sa harapan ni Enoch at tinutukan siya ng suntok. Bibigyan kita ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan ngayon. Nang mapagtanto ni Enoch ang mapanirang kamao na papalapit sa kanya, mabilis itong tumugon ng suntok. Boom! Naligo ang kanilang mga kamao. At ang braso ni Enoch ay naging baluktot. Ang mga buto ng kanyang braso ay nagkapira-piraso. Nagulat si Enoch at mabilis siyang napaatras ng ilang hakbang. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ni Jared. Suntok ay sapat na. Madudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. At madudurog na sana siya kung magre-react siya ng kaunti. Mamaya, kunin mo siya. Ang iba pang mga tagapag-alaga ay sumugod at sabay-sabay na inatake si Jared. Iniabot ni Jared ang kanyang kanang braso at ipinakita ang Dragon Slayer sword sa kanyang kamay. Sa ngayon, doon, ay gintong likido.
dumadaloy sa talim ng Dragon Slayer Sword. As it turned out, ang likido ay dugo ni Jared. Ang kanyang dugo ay talagang naging ginto. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Slayer Sword. Napuno ng nakakasilaw na kinang nito ang kalangitan. Gintong liwanag. 9 Shadows. Colossal Sword Energy. Inihanda ni Jared ang kanyang espada at ginawa ang 9 Shadows technique na natutunan niya kay Ichiro. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nahati sa 2. Pagkatapos ay 4. Sa wakas, 4 sa mga shadow clone ni Jared at Jared. Siya mismo ang humarap sa 5. Mga tagapag-alaga, sabay-sabay na itinaas ng 4 na shadow clone at Jared ang kanilang Dragon Slayer Sword. Ang kanilang mga espada ay lumalabas. Nakakatakot na aura, dahil walang ibang pagpipilian. Ang bawat isa sa 4 na tagapag-alaga ay sumugod patungo sa isang shadow clone habang si Jared mismo ay iniwan upang harapin. Inek.